What's up at magandang gabi sa inyo, Abodigang. Andito na naman tayo sa panibagong edisyon, bagong-bago. Edisyon ng Oldugan Session, walang iba dito sa Silcor Restaurant. Maraming salamat kay Tita, ang may-ari ng Silcor, no? At walang hanggang papasalamat din sa Local Dep, Whoops Burger, kay Ben Wiener, at sa ibang mga brands na kasama natin ngayon, no? At ngayong gabi, ladies and gentlemen, meron tayong special guest na kasama. Gusto ko lang i-emphasize na itong special guest na to ay isa sa mga nilulook up ko talaga na makausap dito sa podcast na to. Kasi bakit? Bukod sa isa siyang Batanggenyo, taga Mataas na Kahoy, Lipa City, Batangas, isa din siyang pride ng mismong lugar niya sa larangan ng spoken word poetry. Kung hindi nyo na, pwede nyo i-search right now kung sino makakapanood nito, yung pakbet na pyesa niya sa Pilipinas Got Talent. Isa siyang semi-finalist, if I'm not mistaken, 2018, no? 2018 ng PGT. And, aside from spoken word poetry, isa din siyang flip-top battle MC. Alright? At, pinakahuli, right now, ang kanyang kanta. Hindi ko alam ang title mamaya tatanong ko pare, no? Pero siguro naaalala niyo itong mga katagang to. Tan tan tanan, hindi kita tatantanan. Hindi ko nakakantahin kasi hindi naman ako songer. Sa kanya na lang mamaya. Ladies and gentlemen, walang iba, palakpakan naman natin Anthony or Antonio Bathan. Thank you. Yun pare, kumusta ka? Ngayon, medyo pagod dahil sunod-sunod yung mga naging kaganapan mula kahapon. Actually, yung past week. Pero syempre pag art, ewan ko, during the time na ginagawa ko yung art na yun or yung isang bagay, hindi ako pagod eh. Correct. Katulad ngayon, nung dumating ako dito, nawala yung pagod ko. Tapos siguro babalik na lang mamaya or bukas. Pagkagising, pagod na naman ako. Ganun. So, yun lang. Tapos, saan ka pa galing ngayon pare? galing pa akong Quezon City. Alright. Galing pa akong Caloocan, tapos Quezon City. Nag-event ako kahapon. Tapos kanina, yun nga, nirecord ko yung tan-tan-tanan. Grabe, meron na agad spoiler, no? Ah. Spoiler na agad. Abangan niyo yan, abangan niyo. Yan. Pero yun. So ayun, speaking of art pare, no, minsan talaga ayun nakaka-relate din ako diyan kasi pagdating sa art, lalo na yung art na mahal mo talaga, 'di ba? Minsan flowing lang siya, no? Autopilot lang siya and stuff. Like this one, no. Kahit may mga uncontrollables sa atin, pagdating doon sa mismong art na gagalawan mo, autopilot siya, no? At yun pare, gusto ko lang din itanong kasi very relevant sa pag-uusapan, art. Yung last na interview ko naman, meron akong tanong about sa art. Ano siya, personal insight siya, ambush interview. However, ang crowd nito is mga tattoo artist. Pero para kay Antonym, ano ang general na kahulugan sa'yo ng art, pare? Kasi ang lawak niya, di ba? Ang ganda. Pero siguro para sa akin, everything you created with love is an art. Feeling ko ganon. Kasi, siguro, masasabi rin natin na yung ultimo pagbuo ng isang supling ay isang uri ng art. At yung paggawa ng art ay parang pagbuo rin ng isang supling ng isang anak. Ganda nun. So, lahat ng, halimbawa, sa tattoo artist, yung masterpiece niya, correct, anak niya yun eh. Siya yung nagluwal nun, siya yung gumawa nun. So, bilang artist din, bilang spoken word poetry artist, lahat ng tula ko ay tinuturing ko ring anak na hindi pwedeng bawasan or hatiin niya. Ipe-perform ko siya ng kalahati lang. Kasi parang tinanggalan ko siya ng kamay, ng paa. Di ba? Parang gano'n. So, analogy. Feeling ko, yun ang magiging sagot ko sa ngayon na everything you created with love is art. Gano'n. Parang ang ano niya, ang bottom line niya, yung genuine mo ginawa. Alam mo yun? Walang kahit anong nagtulak or ano. Basta flowing lang. Tapos galing sa puso. Ganda na. Nabanggit mo pare, spoken word. Ito, gusto ko na before pala nauna tayo nagkwentuhan sa Whoops Burger, kung naalala mo yun, no? Natanong kita doon, 3 tanong din yun, personally insights. Gusto ko nang itanong sa'yo that time, kung sino ba yung mga influences mo sa spoken word. Kasi
pag spoken word lalo sa Pinas, una kong maiisip ikaw, kasi napanood ka namin sa PGT tsaka Juan Miguel Severo, right? Pero ikaw bilang Antonym, sinong mga influences mo sa spoken word pare? Yung pinakauna, Juan Miguel Severo. Okay. Nung nasa teatro pa lang ako noon, tanghalan 2:05 sa University of Batangas. Okay. Napanood ko yung video niya. Actually, din-download ko lahat ng videos niya. Na parang ang dating sa akin, inaral ko na din eh. Inaral ko. Pero nung una, syempre, hilig ko lang na ang galing niya eh. Ang galing niya sumulat. So, siya yung pinakauna nag-push sa akin na sabihin sa sarili kong kaya ko din magsulat. At mag-perform. Sumunod doon si Brian V. Pinoy din. Pinoy din yon. Actually, lahat Pinoy eh. Okay. Tapos late ko na nakita na, okay, may magagaling din pala sa ibang bansa. Ganon. Si Brian V, isa sa pinaka-tumatak sa akin sa kanya ay more on godly poem. Okay. Or siguro halos lahat ng pyesa niya ay tungkol sa Diyos. Okay. At isang linya na tumatak sa akin na sinabi niya ay, naranasan kong maging bala ng tirador na hinawakan ng mahigpit at hinatak papalapit para lang bitawan at palayain, iwang lumilipad sa hangin. Ganun siya. Parang doon ko nakita yung poetry talaga. Ang lalim, Una, na pwede pala yun. Tapos siguro, last na sa top 3 ko siya eh. Or possible maging top 1 ko siya. Okay. Si Carlo Bonhornilla. Pucha. Tagalipa. Idol din yan, pare. Tagalipa siya. Ngayon ay nasa Korea yata siya. Okay. Or Japan. Korea yata. Yung Adik sa Bato, feeling ko tandaan niyo pag binanggit ko yung term na yon, Yes. Palyokan West, Batangas City. Shout out, pucha. Sana feeling ko babalik na siya eh sa Pilipinas. Nice. So, malay natin siya yung susunod nating mag-guest dito, 'di ba? Kuya Baka Bon. naman Sir Carlo Bon, no? Solid Hornilla. yan. At para sa akin siguro siya yung top 1 ko Okay. na nag-i-influence. Kasi nung nagsisimula ako, halos sabay lang kami. Hindi ko alam kung nauna ba siya sa akin. Possible na nauna siya sa akin or sabay kami na sa spoken word poetry. Okay. Pero sa poetry, nauna siya sa akin. Okay. Kasi college pa lang siya nagpo-poetry na Poetry siya. Nag-champion niya na national ng presscon. Kaya daran mo din si... Hindi. Mas matanda sa akin si Kuya Bon. Tapos yung parang, ang dating nga sa akin, mas magaling siya sa akin, mas sumikat lang ako. So parang ang dating sa akin, Kuya, dapat sumikat ka din. Deserve mo. Parang gano'n. Grabe naman yung humility. Natuwa ako na dumayo siya ng Manila para sumama sa Ampalaya Monologues at deserve niya yon, yung kasikatan na yon. Kaya yon, para sa akin si Juan Miguel Severo, si Brian V, tsaka si Carlo Bonhornilla. Nice, ang ganda nun, no? Very nostalgic yung binanggit mo pa lang na Carlo Bonhornilla po siya, parang bumalik din sa akin yung panghilod, di ba? Siya yung Graham Balls. Siya yung unang nagsabi sa akin na ang art or ang tula to be specific, ang tula ay buhay. Yes. Sa kanya ko na-realize na possible pala. Na nakita ko kasi sa kanya, every event, yung isang pyesa niya, possible na magbago. Okay. Oo. Pero ganun pa rin yung ibig sabihin. Possible siya magpasok ng current events sa Pilipinas. Kasi dun sa dun sa Bato, parang merong eksena dun na nanood sila ng sine. So, parang 3 times ko napanood yung pyesa na yun, na every time napapanood ko, iba't ibang uri ng movie yung pinapanood nila. So, parang dun yata sa nag-viral, Guardians of the Galaxy, yung pinanood nila sa movie. Tapos, yung punchline niya ay, hindi ba to kasama sa anti-piracy law yata, na ninanakaw yung taong mahal mo. Parang ganon. Na iba pang version nun, yun napakinggan ko nung una ko narinig yun, tapos nag-iba pa, tapos nag-iba. So parang, pwede pala. Kasi possible na yung pinerform mo last year na pelikula, yun, ganon, na hindi na siya magigets or hindi na magagrab fully ng audience. Tapos, buhay pala yung tula niya. So, doon ko siya hinangaan na sobrang galing ni Kuya Parang Bon. siya may yun nga, sa current events, tapos iti-tweak mo na lang, di ba? Mismo. Para yung relatability sa tao and stuff. Ganda. Ang galing. Ganda nun. Spoken word poetry na mundo, no? Now, pare naman, yung pag-transition mo naman, kasi ano bang nauna? Naging hip-hop ka muna ba? Rapper, tapos spoken word, tapos sa napunta ng, paano ba? Paano Siguro. timeline? On timeline ng art, nauna ako sa songwriting. Okay. Parang 2014, nagsusulat na ako ng kanta. Tapos nung college,
para makaiwas sa NSTP tsaka sa PE. Yun, sumali ako ng teatro. Alam yun ng mga kateatro ko. Hindi alam ng mga teacher, pero yun talaga yung goal ko. Parang nahahassle kasi ako na kung may way pala para maiwasan yung dalawang subject na yun. So, sinalihan ko. Tapos, nagteatro ako nung college. Pero before, first year college, nakapag-battle na ako eh. Sa Sunugan. Asbagan? Hindi pa. Hindi pa Asbagan. Sunugan sa kalye? Sunugan kalye pa yun. Nakadalawang battle ako doon. Tapos, tsaka ako nag-transition sa spoken word? Sa theater. Alright. Yun, parang yun yung songwriting, rap battle, nakadalawang battle. Tapos konting rap songs na pang kwarto lang. Correct. Tapos nagteatro ako. Tapos lahat ng natutunan ko sa tatlong yon pinasok ko sa spoken word. Parang, di ba, teatro, performing art. Yes. Tapos yung rap, siguro yung mga wordplay, doon ko may papasok, word associations, rhyming. Tapos yung kanta naman, kung paano ka magfo-flow. Alright. Kasi malimit pag actually, lahat yata ng spoken word piece ko ay may background music. Tapos alam ko na kung paano siya padadaluyin dun sa background music na yun. Dahil naging songwriter din ako. Grabe. So, ganun. So, right now, anong mas, sa'yo? Like, kanina parang napag-uusapan natin yung parang pie chart and stuff. Ano yung pinakalamang doon na sa art? Ganda mo, siya. Are you more of a spoken word artist, rapper, songwriter? Ano ba? Siguro sa ngayon, ano ba ngayon? May 31, 2026. Yes, sir. Siguro ngayon masasabi ko more on spoken word artist pa rin ako. Kasi yung demand sa akin ay mas spoken word artist yung hinahanap sa akin. So, bihira akong makuha sa event as rapper. Bihira ako makuha songwriter or as theater actor. Yun. So, mas spoken word para sa akin. Siguro mga nasa 40% spoken word tapos tig to 20 yung tatlo. Alright. At congrats pare. Right? Kita ko yung mga recent events mo about sa mga spoken word siya, di ba? Ganda nun, no? Tapos, tol, ito next question ko. Medyo transition tayo ng onte papunta naman sa battle rap career era mo. Kasi 'di ba, na-mention mo kanina, nauna kang parang nagka-battle ka na dalawa. Right? Na dalawa. Nung nag-battle ka ba ng dalawang beses, nandun na yung parang kasi ewan ko kung may difference pero ako as a listener or parang sa POV ng audience or a fan, madidistinguish ko kapag spoken word yung binibitaw versus dun sa parang acapella rap na siya. Parang iba yung mga tayutay ng gets mo? Dun sa unang dalawang battle mo, ano ba yun? Parang 100% battle rapper ka nun or parang may touch na sa ng pa-transition papuntang spoken word? Siguro dun sa unang dalawa no 2016, more on battle rapper rap mode talaga. Okay, gets. Doon ko siya nakikita. Sino kalaban mo na if you don't mind? Yung una ay si Incubus, taga San Pablo yata kung di ako nagkakamali. Sumunod ay si BJMP, taga Tanawan yata yun or Santo Tomas. So more on battle rap mode? Battle rap talaga. Gets. Pero hindi, nung time pa lang na yun, gusto ko nang i-push na hindi ko kailangan ng personal mong buhay para matalo ka sa battle rap. Ganon ko siya nakikita nung time na yun at hanggang ngayon na para kasing kung kaya kitang matalo in that way or kung kaya ko kahit sabihin natin tumabla sa'yo in that way, feel ko panalo pa rin ako eh. Kasi parang naka-hard mode ka nun no? Hard mode kasi normally pag battle rap, tinawag flip top, di ba? Or kahit anong battle rap or rap battle, matik parang pag mas nakakasugat pag may personal di ba? Yun din, siguro ang pananaw ko kasi sa battle rap, patunayan mong mas magaling ka sa kalaban mo. At kaya kong, ewan ko kung nagagawa ko pero yun yung goal ko. Alright. Gusto kong patunayan sa'yo na mas magaling ako sa'yo nang hindi kita sinisira. Ganun. So, minsan yan, nababanggit. Malimit daw selfie bars, ang tawag, inaangat yung sarili. Pero way yun ng pagpapakita kong mas angat ako sa'yo eh. Correct. So, doon ko siya nakikita na yung personals kasi, makaka-apekto siya, pero hindi natin masasabing mas magaling ka sa kalaban mo dahil lang dun eh. Correct. So, halimbawa sabihin, nangiiwan ka ng asawa mo, ganyan, iniwan mo yung mga anak mo, hindi ko na,
parang hindi ko napakitang mas magaling ako sa'yo bilang rapper. Correct. Nasira ko lang yung pagkatao mo. So, ewan ko. Pero may ibang perspective na dapat yun nga, mas mawasak mo yung pagkatao ng kalaban mo para manalo ka. Pero hindi yun yung perspective ko. Alright. Hindi ako ganun pinalaki ni na mama at papa. So yun. Shoutout tita. So, actually si mama nanonood din eh. Ay, Nung 2016, yung kalaban ko ay medyo batas inspired. okay. So damay sina mama, sina papa, kapatid ko. Kahit hindi ko alam kung aware ba siyang may kapatid akong babae. Pero damay lahat yon. Tapos si mama nasa abroad nun. Tapos sinasabi ni mama, taga saan ba yan? Ano ko yan? Pakakasuhan ko, mga ganun binabanggit. Parang hindi niya pa nagigets fully. Tapos biglang binanggit ko lang kay mama, isang chat lang yon. Hayaan mo na basta ako hindi ganyan. Okay. Doon pa lang. At yun yung katotohanan ng battle rap eh. Kasi siyempre malayang ano siya Oo, part siya. Pero yun nga, yung perspective ko, kung kaya ko nang hindi gumamit ng ganun, mas okay sa akin. Pero nung first time mo siyang, let's say, na-encounter, kasi syempre, lahat ng first time minsan shocking eh, di ba? Paano mo siya na-take? Siguro sa akin, hindi ako nasaktan eh. Hindi ako nasaktan. Oo, parang, bago pa ako pumasok doon, alam ko sa sarili kong possible kong marinig yun. Kasi naririnig ko na sina Batas nun eh. Correct. Actually, natutuwa nga ako kay Batas. Para sa akin, ang galing-galing niya nun pag binabanggit niya yung mga ganun linya. Kaya parang gets ko na bago ako sumali nung 2016. Tapos tumigil lang ako nun dahil natalo ako. Okay. Sa pangalawang battle ko. Panalo ako nung una. Actually, talo ako eh. Talo ako sa announcement. Tapos, di ko maalala kung sino yung nag-host nun. Nabito? Hindi, parang nung nag-explain yung mga judge, Mas mali labis pala. Mali pala. counting. Dapat 3-2 sa akin, imbis na 3-2 sa kay Incubus. Tapos, panalo pala ako. Sige, battle pa ako isa. Mga ganun. Tapos, nung natalo ako sa pangalawa, sabi ko, baka hindi talaga para sa akin to. Kasi para sa akin, kuya, ewan ko, mga nababasa ko rin at naririnig na podcast, para mag-succeed ka sa isang bagay o sa isang gusto mong gawin, ang kailangan mo ay gasolina sa simula at makukuha mo yon sa early achievements, early triumphs. So, nagawa ko siya sa teatro, siguro masasabi ko sa teatro, kasi nung sumali ako sa teatro, nakuha ko yung lead role sa una kong play. So, para sa akin, early achievement to. Nakuha ko rin siya sa spoken word kasi baguhan pa lang ako nun, nag-PGT na ako. Na ang daming mas magagaling sa akin kung iisipin sa Manila. Sobrang gagaling nila. Pero, ako yung nakakuha ng early triumph, early win. So, naging dagdag gasolina yun sa akin para manalo din sa bagay na gusto kong gawin. At hindi ko nakuha yun sa battle rap nung una. Na siguro ang nangyari lang, kaya flip top ako ngayon, siguro hard reset yung nangyari nitong pandemic. Umiinit ako every time na nakakapanood ako ng live. Okay. Nanood ako ng Asbaga ng Sunugan. Sabi ko, kaya ko din eh. Kaya ko din talaga yan. Tapos ginawa ko. Ang kaibahan ko lang siguro sa karamihan dito sa Batangas ay parang sumugal ako. Akin gastos, akin lahat. Akin ang pagod. Sumugal akong dumayo. Papuntang Motos yan. Papuntang Motos. Kasi ako lang yata, nauna yata ako kina Rick eh. Pero para sa akin, mas magaling si Rick sa akin. Si Rick tsaka si Red, para sa akin. Si J.A. din, mas magaling sila sa akin. Pero nauna akong dumayo doon at sumugal. At siguro nakita ni M-Site yung potential ko. Early win din sa akin yun. Tsaka yung dedication din naman. Kasama na siya. After ng first battle ko sa Motos, binigay niya sa akin si Batang Rebelde. So, Batang Rebelde yun, magulat din ako. So, para sa akin, early win. So, yun yung nag-push, yun yung gasolina. Parang full tank ka agad, di ba? Correct. Simula pa lang ng karera mo, full tank ka na. So, malayo yung mararating. Hindi katulad ng pag nagsisimula ka, tapos yung gasolina mo pa isa-isang litro lang yung nadadagdag. Ang hirap lumayo. Ganon. So, kailangan ng isang full tank. Kailangan mo maranasan ng isang full tank. Kaya sabihin mong, after 3 years, ka pa na full tank, okay lang, di ba? After 5 years na full tank ka, okay lang. Kasi after mo ma-full tank, mas malayo na mararating. Exactly. No? Gasolina talaga no?
At speaking of motos pare, grabe din yung acknowledgement sa'yo ng ibang mga battle MC, especially ito nakikita ko sa timeline, especially Jonas. Nung ano pa lang, papunta ka pa lang ng flip top, parang commended ka ni Jonas pagdating sa mga ganung bagay. Ang galing lang, nakaka-proud Nabanggit lang. niya ako nung nasa biyahe ako nun, biglang nag-chat sa group chat ng Motus. Anthony, binanggit ka ni Jonas sa sunugan sa Kumu. Na parang ang banggit niya kung meron mang ginto sa underground, yun Diba? ay si Charisma, Tulala at Antonio Bathan. Parang ganun. Na para sa akin, natuwa pa ako nun kasi nakilala ako ni Jonas as Antonio Bathan. Hindi siya antonym, Hindi no? antonym na na-acknowledge niya yung roots ko sa spoken word papunta sa battle rap. So, yun, nakakatuwa nga pre, pag na-acknowledge ng, syempre mga idol natin yan. Dati ko pang mga linya, way back 2017, 2016, mga linya ko sa rap ko. Pangarap kong kabiliban ng mga kinabiliban ko. No, parang the best Sarap. the best feeling yun. Na idol ko kayo tapos sasabihin yung magaling ako. So, yan. Parang ano siya talagang valid yung validation. Kasi galing dun sa, alam mo, nasa isa kayong environment. Tsaka para sa'yo, legit yun siya Yes. Sa kanya nang galing, ang sarap nun. Full tank ulit. Ganda. Ang gandang gasolina din yun. At speaking pa rin ng mga nilulook up din, lalo sa larangan ng battle rap. Kasi kanina natanong ko sa'yo about sa spoken word. How about naman sa hip-hop in general? Sinong mga nilulook up mo dyan na, let's say, top 3? Sige, top 3. Top 1, Ron Henley. Na narinig ko yung pinakauna ko narinig sa kanya, biglang liko. Nakakatuwa na di ko gets. Hindi daw gets, biglang liko. Hindi ko gets yung biglang liko, pero ang ganda ng vibe. Tapos, parang siguro after a year, siguro lumiwanag na yung kaalaman ko sa mundo. Natagpi-tagpi ko siya na, sobrang galing mo, men. Parang ganun. Tapos, yun, mga sumunod niyang kanta, mas nagugustuhan ko, kahit sabihin natin yun lang yung para sa akin, way ko, para ma-idolize ko yung isang tao. Gusto ko makarinig ng ginto. Gininto ang line sa kanya. So, yung kay Ron Henley, siguro, pinaka-in-idol ko siya, Mana. Ang ganda niyan. Yung parang ako yung toothpick, nangarap maging banana cue stick. So, una-una, ewan ko kung may gumamit na ng toothpick tsaka banana cue stick sa isang rap song, tapos pinag-rhyme yun. Yun, doon ko siya in-idol. Siya yung gumagamit ng mga words na hindi madalas nagagamit, na nagagawa niya ng napakagandang figure of speech. Exactly. So yun, para sa akin si Ron Henley. Tapos sumunod si Looney. Naging idol ko siya sa Hindi Ka Malaya, Malawak Lang Ang Kulungan. Ganun, mga philosophy ni Looney. Tapos isa pa, hindi ko alam kung sikat na yung salitang selfie. Way back 2014 to 2016 nung nilabas niya yung kanta. Pero gumamit siya ng word na sarili trato. Puro lamang sarili trato at pasikat sa komento. Hindi ko maalala kung anong kanta yon. Pero sarili trato. Selfie yun Selfie yun, di ba? Parang Tagalog ng selfie. Pero napagtugma niya yung self tsaka yung litrato. Sarili trato, ganda. So yun, doon ko siya na-idolize. Ganda. Siguro pangatlo, di ko maano Di ko, nasa gitna siya ng ng Abra at Glock 9. Nasa gitna. Pero siguro, kung hahatiin ko, siguro mag-51% akong Abra. Okay. Mas may edge. Kasi yung rhyming... Grabe, Cerberus yun Oo, Cerberus. Yung rhyming niya, as in, siguro matapuan ko siya sa rhyming Multikuloso. Multikuloso. Tapos yung gininto ang line din niya ay... ano ko din philosophy ko din kasama niya si Julian San Jose sa kanta. Hindi ko maalala kung anong title ng kanta. Pero yung sinabi niya nun, wala naman talagang Diyos na buwakaw magpasamba. Kung ayaw mo daw mananalanta. Parang, philosophy ko siya sa akin. Paniniwala ko din siya na walang Diyos na buwakaw magpasamba. Yung Diyos ko, hindi buwakaw magpasamba. Na kung ayaw kong sambahin siya, mananalanta siya. Na hindi ganun yung Diyos ko. So, doon ko siya hinangaan din. Na may mga ganun siyang line. Na para sa akin, yung Diyos ko, humble. Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig na hindi porket, hindi ako mahal ni Juan, papatayin ko nanay niya.
Hindi gano'n yung Diyos ko. Correct. Parang gano'n. So, doon ko na-idolize si ano. Pero respeto pa rin kay Glock 9, kay Kiko, kay Andrew E. Respeto pa rin sa mga nagpatuloy nung mga panahong hindi tayo tinatangkilik pa Exactly. masyado ng masa. Ngayon, 'di ba, ang dami na magagaling, Heb Abi, Shanty Dope, Flo G, Skastak Lee. Pero nung mga panahong 'yon sila pa. Tapos siguro era ko na napanood ko itong Cerberus. Kaya siguro isa sila sa mga goats mo. goats ko. Nung nagsisimula pa lang ako, sila talaga yung nilo-look up ko na sila yung mga pangarap ko makakamay. Tapos may ano pa ako, may philosophy din ako sa buhay ko, kuya, na hindi ko ipipilit ang sarili kong makita yung idol ko. Gusto ko silang makita kapag deserving ko na silang makita. Ganun. Nakita ko yung parang post mo doon. Ewan ko kung pinasastig ba yun. Oo, kay Ron Henley. Nagpa-picture kay Ron Henley. Feeling ko, deserve ko na mag-picture dito kay Batang Pasig, di ba? Unang-una kasi parang kay Looney. Okay. Maraming times na pwede kami magkita. Pwede akong kumamay sa kanya, pwede akong magpa-picture. Pero hindi ko ginagawa. Halimbawa, si Looney, guest dyan sa Lipa. Pupunta ba ako? Hindi. Ayokong pumunta na nanonood lang ako sa kanya, fan niya lang ako. Ganyan. Tapos siguro after a year or 2 years, may tumawag sa akin director. Sabi sa akin, "Tol, pwede ka ba sa linggo? Sa Sabado-Linggo?" Sabi ko, "Boss, anong gagawin?" Sabi niya, "Pwede ba kitang kuning assistant director?" Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Kanino?" "Kay Hev Abi tsaka kay Looney, XXXX." Sabi ko, "Shit, tunay ba to?" Tapos, dumating ako doon, kumamay ako kay Looney. Sabi niya, "Antonym?" Gumanon siya sa akin na. Kilala ka Oo, na, na parang, deserve ko na talaga, Sarap. deserve ko na talaga. Tapos, yun din, yung naging, yung mindset ko, kina Ron Henley. Tsaka, hindi ko pa naano si Abra, hindi ko pa siya, sa pagkakaalala ko, hindi ko pa siya nakikita sa personal eh. Yun din yung mindset ko sa kanila. Tapos yun nga, kay Ron Henley, magsishare tayo ng isang stage. So feeling ko, masasabi ko sa sarili kong deserve ko na. Ganun. So yun, nakakatuwa lang na, siguro ano rin siya eh, gasolina din sa akin or motivation para mas galingan. Kasi hindi ko magiging deserve na makita si Abra kung hindi pa ako super galing mag-multi si Love Crime o tumugma. Ayun. Ganda nun. So, ano lang, habang nagkakanto ka, parang ang sarap lang damhin lahat ng energy. Kasi energy siya di ba? Energy siya. As a fan, papuntang, alam mo yun, nakadaupang palad mo na, tapos nakasama mo na nga sa isang stage, nakatrabaho mo. Kumbaga, yung sa'yo, naging assistant director ka, di ba? Ano pa rin siya eh, hindi nga lang same stage, however, same art, di ba? Same art na nasa same echo. Isa ako sa nag-isip niyan, yung music video niyong yan. Ganon. XXXX. Nakakatuwa. Ganda nun. Pucha, nakaka-inspire tuloy lalo na magpatuloy sa ginagawa. And gusto ko lang din siguro i-grab ko na din yung opportunity, ano. Since ang nagiging topic natin is like inspiration, mga nilo-look up. Si Kuis Ali, siya nga lang. Na-meet ko siya last time sa Right of Way. And somehow, ayun, nagkaroon kami ng connection din. Parang, siguro I would safe to say na parang same frequency and same vibe. And na-appreciate niya din pabalik yung art. Kaya sabi ko, pucha, ang sarap. Ay, mga nilolook Ang sarap up natin, di ba? ng energy. Ibig sabihin nun, deserve mo na. Ayun. Di ba? Deserve mo na makita siya. Sana. Ganda. Lalo podcast. Nanood ako kanina ng ano niya, ng last upload niya kay Marshall. Linya. And speaking of pare, Right of Way. Diba? May singit ko lang kasi na-mention ko kanina na Right of Way. Kumusta yung vibe ng Right of Way para sa'yo? Versus dun sa mga nakaraang Process of Elimination and stuff. Sa akin, one of the best events siguro na na-attendan ko. No? Kahit sabihin nating sobrang init. Naranasan ko yung B-side eh. Isang beses. In-invite lang ako ni Tito Emar nun. Sabi niya pumunta ako. So, naranasan ko yung init ng B-side, yung siksikan ng B-side. Tapos, nostalgic para sa akin yung Right of Way ng nakaraan. Kasi sobrang siksikan, sobrang init. Pawisan ka na. May aircon naman eh. Exactly. May aircon naman pero pawisan ka. Pero, pag magaganda yung linya nung MC, di mo pansin eh. Parang, papaypay ka na lang kapag break time. Correct. Papaypay ka kasi lahat magagaling. So, parang sana dumami pa yung ganong small room na punong-puno
Iba yung epekto talaga ng small room, 'di ba? Yung magic na Lalo pag punong-puno, 'di ba? Kasi may mga small room na pit style din naman pero hindi punong-puno na saktuhan din lang yung event. Pero pag ganyang punong-puno na sobrang daming energy yung pumapasok sa'yo, yung dumidikit sa'yo, sobrang sarap sa pakiramdam. Tsaka yung unpredictability din ng mga nangyari, lalo na nakaraan. Grabe, 'di ba? Putya, grabe, wag na nating i-spoil pero, mind-blowing siya, 'di ba? Hindi Mind-blowing. ko in-expect Grabe. karamihan sa mga performances na parang siyempre ako may unconscious bias ako, eh. Sa utak ko pa lang may ano na ako, may gusto na akong or may aware na ako na ito yung mananalo. Pero hindi, eh. Yung performance, grabe, bumabasag ng pader. Grabe, lupit. Grabe. Now pare, ito, sinide ano ko lang kasi yun, question. Now pare, on to my next question naman. Ito, more on kanina pag-usapan natin nostalgic, no, yung mga nostalgia. Ito very nostalgic din sa akin kaya naging one way din na ikaw yung gusto kong makausap kasi tumatak sa akin yung sinabi mo dun sa last interview natin sa Personal Insights niyo sa Whoops Burger before, busy lang, 'no? May na-mention ka dun, hindi ko lang alam kung naalala mo pa yung sa last question ko kung gusto mong kausapin ng mundo, ano yung trip mong iwang mensahe sa mundo? Naalala mo ba yung sinabi mo nun? Yung English line? English English line. line, oo. The The best. best is to be better for good, Ah. gano'n. Saan mo siya puwede mo bang bigyan kami ng ano bang kwento behind that? May journey ba siya? Paano mo nabuo or off the top mo na ano or matagal mo nang alam yung linya na yun? Siguro parang ang dating sa akin ay 'pag nakakaisip kasi ako ng wordplay, so yun ino-notes ko siya. Parang puwede akong mag-wordplay sa 3 words, tapos iisang line, parang gano'n. So, ang ganda na na-connect ko yung best, better, tsaka good sa iisang line na may meaningful thought, parang gano'n na pasok din siya sa pananaw ko sa buhay. Correct. Kasi ewan ko din, pinakaayoko may kaaway, gusto ko tropa ko lahat. So, yung pakisama ko, yung tinuro sa'kin ng mga magulang kong pakisama, nadadala ko pa rin hanggang ngayon na kahit saan akong tumapak na lugar, iwe-welcome nila ako ng parang taga dun ako. So, parang yun din yung thought nung line na yun, The be best. better for good. Yun yung pinaka-the best na puwede mo magawa sa mundo. Kaya parang Tsaka ano din siya, best translation din ng you continuously, learning, 'di ba? Yung continuous improvement mo, dire-diretso siya kasi you need to be better nga, kumbaga never ending siya. din kasi, puwedeng for good na yun na never ending siya, tapos puwedeng for good na mabuti. Kasi puwede kang maging Ganda 'no? better na hindi para sa mabuti, eh. Correct, correct. So, gano'n siya. So, yun maganda rin siya nga dahil nga nagdo-double meaning yung for good na Nagkakaroon tuloy wordplay. ng iba't ibang branches ng definition. Napasok pa din, Oo, 'di ba? ganda. Puwede nga for good, dalawang for good. For good, for good, for good. Oo, Ganda na 'no? para sa kabutihan na wag mo nang tigilan ang pagiging better mo para sa kabutihan. Parang gano'n din siya. Ganda. Tas, utol, kanina madalas mo nang na-mention yung salitang philosophy, 'di ba? Naririnig ko sa'yo kanina. Now pare, ano yung ito next question ko. Meron ka bang puwedeng i-share na let's say, parang life lesson or philosophy din na galing naman sa iba, na sa tingin mo up until now is naa-apply mo siya sa present life mo? At kanino siya galing if you don't mind? Parang parang binanggit siya sa'kin ng high school teacher ko, high school principal, si Sir Alvis. Pero feeling ko galing na siya sa someone, or anonymous. Parang binanggit niya lang sa'kin ay nakikilala natin ang isang tao sa dalawang dahilan. May mission kang kasama siya at may mission siyang kasama ka. Parang tinanggap ko yun sa sarili ko na hanggang ngayon gamit na gamit ko pa. Na halimbawa tayo, ngayon magkasama tayo, may mission tayo sa isa't isa, eh. Correct. After nito, wala pa ulit tayong mission, wala pa ulit, hindi muna tayo magtatagpo.
magtatagpo lang ulit tayo pag may mission na ulit tayo. Na pasok siya sa lahat. Correct. Yung driver ng tricycle na sinakyan ko kanina, may mission kami sa isa't isa kaya kami nagtagpo. Ihatid niya ako dito, mission ko sumakay sa kanya at magbayad. Yung sinakyan kong jeep, nag-abot ako dun sa alley, paabot po ng bayad, mission namin, di ba? Mission ganda. niya na iabot yung bayad ko. After nun, hindi naman magtatagpo. Actually, di nga kami nagkakilala eh. Pero, nag-meet kami dahil dun sa mission na yon. So, parang feeling ko yun ang isa sa mga philosophy, pinakamatandang Ganda nun. pananaw na naalala ko sa sarili ko ngayon sa oras na to. Ganun siya. Tapos way of life siya, no? Oo. Way of life siya. Na pagtanggap din siya na kung sakaling iwan ka ng mga kaibigan mo, ng taong mahal mo, mas madali sa yung tanggapin kapag yung pananaw mo tapos na mission nyo. Na pwedeng ang mission niya ay saktan ka, ganon. Pero mission yun eh. Na mangyayari at mangyayari yon, or mission niyang turuan meant to ka happen siya dapat, no? Mission niyang maging karma mo, di ba? Pwede rin. Mission niyang maging lesson, okay siya. So, parang madali siyang tanggapin na when you lost some loved ones, kung kunin agad sila ni Lord, hindi ganon kasakit dahil matatanggap mo tapos na yung mission ni Pinsan sa buhay, Correct. tapos na mission ni Tito sa buhay. Na-serve niya na yung purpose niya. Yan mismo. Diba? Kaya, yun, hanggang ngayon, gamit na gamit ko siya. Ganda. At pucha, way back high school ka pa noon, di ba? Tapos hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Iba talaga yung nagagawa ng ano mo yun, mga tumatak sa'yo na principles, philosophy. Pag napapawawa ko, feeling ko di ko na siya makakalimutan. Okay. Or, meron din kasi ako pananaw na naaalala natin yung mga bagay, hindi sa kung kailan sila nangyari, kundi sa kung kailan mo siya huling naalala. Oo, makes sense. So para may lifespan yung memory. So possible kung hindi mo natanong sa akin 'yan, after 5 years di ko natanda 'yon. Pwede. Pero dahil natanong mo sa akin, yung lifespan niya na reset. So after 10 years tanda ko pa siya. Parang gano'n. So meant to talaga siya, meant to happen talaga siya, no? So possible na maalala ko siya ulit. Gano'n. Grabe, no? Sarap na kwentuhan, mag-spontaneous lang. For sure, mamaya, ladies and gentlemen, for sure may mga nakaabang dyan na tanong. Kasi kanina may nakausap ako dyan, pare, tropa. May tanong sa'yo, pare. Sabi, anong oras darating si Antonym? Kasi may tatanong ako sa kanya. Akala ko yung tanong niya kung anong oras darating. Pwede din. So, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan, no? Bedwinner, Munggi Maliwag, Rita Maliwag, Josh. Tsaka yung anak ko, pare. Anak ko pala yan. At nagtitake down notes yan. Akala mo nagsa-cellphone lang. Nagtitake down notes yan, pare. Ayun, pare, speaking of purpose, kasi kanina na-mention natin yung parang may word na purpose, no? Kasi na-serve na yung purpose niya. Now, pare, balik ulit tayo kung saan tayo una nagkita, which is sa DC lang. Whoops Burger, DC lang, no? Nostalgic talaga eh. Kumbaga, kung tatahiin natin yung patterns, nostalgia kasi Whoops Burger. Ngayon, wala na. Andito na tayo sa panibagong venue. No, pare, meron akong tinanong sa'yo dati. DC lang. If I'm not mistaken, yun ay event para kay Closa. No? Event para kay Closa. Unang tanong ko sa'yo, doon sa event na yon is bakit ka nandito? Now, just to dig deeper, no? Yung bakit kasi nandito, minsan, pwedeng gawin siyang hook na bakit ka nandito? Kasi, minsan, kagaya nung pare, balik tayo right of way. Tinanong ko si Arik. Kasi na-interview ko si Arik, pare. Bakit ka nandito? Ang saya. Di ba, ako kulit, bakit ka nandito? Buti nga di ako sinabi, pucha, labo. Pero yun, balik tayo dun sa tanong na yon. Gusto ko lang sigurong mas i-explain sa'yo, pero for sure, gets mo na din to. Yung kasing tanong na bakit ka nandito, hindi siya surface level actually. Yung tanong na bakit ka nandito is your mere existence, kung ano mo yung purpose, di ba? Kabit pa rin siya dun sa purpose. Sa tingin mo, pare, in general, Anthony in flesh, sa tingin mo, bakit ka nandito? Ganda eh. Masyadong maganda. Parang ang daming possible answers. Yes, sir. Pero siguro, at the top of my mind sa ngayon, ay dahil hindi nila ako napigilan. So feeling ko, yun yung magandang sagot para sa tanong na yun. Kasi sa journey ng pagiging performer siguro mababanggit or bilang artist,
maraming pumigil, maraming mga bagay, hindi lang tao, na nagsabing, "Wag na 'yan, ganito na lang gawin mo." 'Di ba? "Mag-focus ka na lang dito." Ganyan. Or may mga nagsabing hindi ka magaling. Hanggang ngayon nga may mga nagsasabi nun, eh, "Hindi naman magaling 'yan, eh." 'Di ba? Parang gano'n. So, nandito ako dahil hindi nila ako napigilan na ituloy ang gusto kong gawin at nandito ako dahil nagpapatuloy pa rin ako sa paggawa ng bagay na gusto kong makita ng aking mga apo, ayan. So, yun yung purpose ko sa buhay, eh. Gusto kong makagawa ng art dahil para sa akin ang art ay timeless. Correct. Ah, yun nga sabi nga ni GL nawindang ako nun, eh. Yung wala yang greatest of all time kasi ako ay timeless at para sa akin mas maganda yun. Hindi ko kailangan maging greatest of all time para Correct. maging timeless. So, yun. Bakit ako nandito? Dahil hindi nila ako napigilan na magpatuloy. Ganda. Grabe naman yun, no? Lupit. Anthony, 2026, ladies and gentlemen, no? Ganda nun. Para hindi pa tayo nagtatapos, ha? Sige. Actually, sobrang dami ko pang gustong itanong sa'yo. Ah. Alright? Pero this time, gusto ko muna sigurong ibigay yung honor para sa ating mga audiences na nanonood para sila naman yung mga pagtanong, no? At big shout out sa may-ari ng Silco Restaurant. Ayan, kakadating lang si Tita. Hello, Tita. Gandang gabi po. Now, sinong gustong unang magtanong? Pare. Si Ace, pare. Ang iyong Ayan. isa kasama sa... Ace, ito yung mic, pare. Gandaan mo, ha? Pwede mo na lang, pare. Welcome kita ulit. Joke lang. Pwede ka dito, tol. Direkta. Oo, para Kita, marinig. direct, kita sa video si Ace. Wag na, sige, doon ka na lang daw eh. Sige, good na. Para at least pass the mic. Sige. Ang akin na yung sa ano ngayon, sa kanta, sumisigat. Sa Tantantanan. Sino at ano ang inspirasyon sa likod ng kanta ngayon? Parang dito madidip dive at tantantanan. Ang ganda, ang ganda. Yan. Ang ganda ng question kasi natatanong na din siya ng ibang artist sa akin. Tapos, ang lagi kong sagot, siguro, 90% ng art na nagawa ko, more than hundreds na yan, or siguro, ewan ko kung magta-thousand na sila. Siguro, 90% niyan ay gawa ng utak. Kasi may sinasabing galing sa puso, para sa akin, meron namang galing sa utak lang. So, narinig ko yung wordplay na tantanan, at tantantanan, I mean, naisip ko siya, tumugtog siya sa utak ko, so ginawa ko siya. Yung chorus, nagawa ko siya parang 2017, yung chorus nun. At may nagawa na akong verse, pine-perform ko na siya sa iba't ibang lugar ng hindi kompleto. Pero 2021 or 2022, tinapos ko siya. At nung time na yon, hindi ako in love. Siguro, habang ginagawa ko siya, gusto kong ma-in love. Oh. So, kaya ako siya natapos. At siguro, naipapasa yon since ganun ko nga siya ginawa, naipapasa yon sa mga nakakarinig. Correct. Na parang, Contagious siya eh. para siyang virus na nakakatuwa na hindi lahat ng, hindi lang basta mga in love ang nagugustuhan yung kantang yon. Kundi kahit hindi ka in love, Parang gusto mong ma-in love. oo, Di ba? napupush Parang ganun. kitang magmahal. At para sa akin, it's a win for Correct. me as a composer. As parang parang ambassador ng pag-ibig. Parang ganon. Na gusto ko lahat magmahal kahit gaano kasakit. So, para sa akin, yun yung masasagot ko doon na wala akong naging inspirasyong tao. Siguro yung idea lang nung kasal, nung pagmamahal, yung nag-push sa akin para matapos yung kantang yun at mabuo yung kantang yun. Ganda nun. Ganda nun, no? Tanan. Grabe naman. Gusto ko i-push din kasi na dagdag ko lang, na may dalawang view ang pagmamahal. Masakit magmahal at masarap magmahal. Correct. Parehas nandyan yan. At gusto ko dun tayo masyadong tumingin, more on tumingin sa masarap magmahal. Sarap magmahal. Yeah. Na oo, masakit yan, pero masarap magmahal. At mas maganda, para mas mapush tayo magmahal lalo. Yun yung perspective na tingnan natin. Ganda. So, yun yung purpose ng tantantanan. Ganda. Palakpakan naman natin si Anthony dun sa napakagandang sagot na yun. No? Sino pang, may next question pa? Meron pa yan. Yan. Si Mongge Maliwa. Mongge. Bruh, ano yung, kwento mo naman sa amin yung pare,
Kasi, di ka, art journey yan. Ano yung pinakamasakit na katotohanan na dinaanan mo? At paano mo siya nilampasan? Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Siguro, ang masagot kay Kuya Mongge, pinakamasakit na katotohanan ay hindi ko kayang maging pinaka sa lahat. Hindi lang sa isang art form, hindi lang sa isang platform. Kasi yun ang goal ko nung una eh. Nagsimula ako mag-songwriting, champion ako mula first year hanggang fourth year sa songwriting competition sa school. Pero pagkalabas ko ng school ay hindi pala akong pinaka. Masakit na siya. Pagdating ko ng battle rap, ay hindi pala ako yung pinaka. Pagdating ko sa teatro, ay hindi pala ako yung pinaka. Pagdating ko sa spoken word, nung era PGT, nag-PGT na ako na parang ang taas-taas ko na, pero hindi pa rin ako yung pinaka. So feeling ko, masakit siya, pero kailangan mo ng pagtanggap na hindi mo kayang maging pinaka sa lahat ng bagay. At hindi mo kailangan. Yun. Yun yung naging yun yung way ko para malampasan Hindi mo siya kailangan. yung sakit na yun. Hindi ko kailangan maging pinaka. Hindi ko kaya at hindi ko kailangan. So, yun, para sa akin. Thank you, Kuya. Thank you sa magandang question. Gandang insight nun, no? Hindi mo kailangan. Self-realization siya, no? Bottom line. Ganda. Pero kung kaya mo man, okay lang. Go for it. Pero hindi mo kailangan, hindi ka required na maging Correct. pinaka. Correct. Do what you are doing lang. Ganun lang. Ganda nun. Bra, kung naaalala mo, ikwento mo naman sa amin yung eksaktong pangyayari na yun na na-realize mo na, shit, hindi ko pala kaya na maging pinaka. Kwento mo naman sa amin yun. Yung yung cinematic moment na yun. Parang specific setting ba? Oo, yung Kumbaga, specific setting. saan mo siya na-realize? Parang ang gusto ko makita ka pare yung part na yung na-witness mo na. Yun pala yun? Yun. Yung pangyayari na yung sakit na yun. Siguro una ko siya Yung sakit at yung na-realize mo na siya. Siguro yung Kuya. Sa battle rap, 'di ba pag sa dulo ina-announce yung panalo. Tapos para sa akin panalo ako. Para sa akin lang, 'di ba? Kasi ego siya na para sa proud ka, baka may chance kahit sabihin mong sa judges, sa crowd hindi ka masyadong angat. Pero para sa'yo panalo ka, so possible. Tapos biglang i-announce na talo ka. Parang, yun, dun yun kay BJMP nung 2016 yata yun, no 2017. In-announce na talo ako. Tapos after nun, may kumausap sa akin na parang nag-guide siya na, may potential ka. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Tapos sa pananaw ko, ipupush ko pa rin kung ano yung gusto kong gawin. Na hindi ko siya 100% na susundin at ganun yung ginawa ko. Pero talo pa rin. So parang kailangan mo palang tanggalin yung pride mo sa sarili mo kung gusto mong maging magaling sa isang bagay. Maraming tenga, maraming boses ang kailangan mong pakinggan. Tapos nung na-realize ko yun na okay, mas pala sila sa akin. Doon pa lang hindi na ako yung pinaka Kasi yung mga nagsasalita sa akin mga boses, Correct. mas magaling sila kaysa sa akin. So doon ko niyakap na kailangan ko palang makinig. Correct. Kailangan ko palang makinig sa kanila. At hindi lang isang tao yon, as in, actually, nakakatuwa kasi dumating na ako sa point na kahit na para sa akin mas magaling ako sa'yo, papakinggan kita. Nandun ako sa part na yon na minsan may mga bagong spoken word artist, bagong songwriter, bagong theater actor, kahit sabihin natin sina Ace, na ahead ako sa kanila sa teatro, sa rap battle din, may mga baguhan. Pero every time na nagkukwentuhan kami, nakikinig ako sa kanila. At yun yung masarap na part ng sakit ng pakiramdam na hindi mo kailangan maging pinaka, matututo kang makinig. Correct. Yan. Para sa akin yun, Kuya. Ganda nun. Thank you. Ganda ng question. Ang sarap din pala kasi may mga nare-realize ka din sa sarili mo. Exactly. Hindi mo pa talaga lubos na kilala sa sarili mo. Doon pa rin babagsak Bumutok no? Oy, Ben Winner hawak mic Yan. Ben Winner. Isang podcaster to.
yung question niya kanina kung anong oras ako darating. So, second question mo Ito na yan. ito na yan, pre. And siguro may isa lang akong tanong. Yung sa about lang sa siguro sa for sure marami rin ginagawa si brother. Una, kung naniniwala siya sa salitang pagod. Tapos pangalawa, kapag nararamdaman mo na yung pagod, ano yung mga bagay na nakakapagpagising sa'yo na, teka, kailangan kong kumilos ulit. Diba? Parang, kumbaga sa Motivation. pare, how do you keep moving forward? Parang Yun. Pagod, pare. Siguro yung yung tanong na kung nararanasan mo ba yung pagod, yung nabanggit ko rin kanina, na during sa time na ginagawa mo yung art, hindi eh. Na halimbawa nasa flip top ako, may mga times na wala akong tulog, pero pupunta ako sa flip top event. Actually, may mga times na bumabattle akong walang tulog. Damn. Pero during that time nasa event ako, hindi ko alam, or hindi ko ramdam, or hindi ko na iniisip na wala akong tulog, or pagod ako, hindi ko naiisip. Meron pa mga ilang oras yung biyahe mo, pagkadating mo doon, babattle ka na agad, pero during sa battle mo, hindi nila malalaman or hindi nila mapapansin na wala kang tulog or pagod ka sa biyahe. Siguro ganun. Pero yung pagod niya after eh. Meron namang times na parang nakakapagod gumawa ng art. So may ganun naman siyang pananaw din. Dun sa question na yun, another view. So pag ganun, pag pagod na akong gumawa ng art, hindi ko pinipilit yung sarili ko. Correct. At more on, tumitingin ako ng ibang art. Nag-a-appreciate ako ng ibang art para magdagdag ng gasolina sa akin. Halimbawa, pag bumabattle ako tapos wala na akong may sulat, minsan nanonood ako ng stand-up comedians o kaya podcast, pagpakinig. Minsan naman, nagsisearch ako ng mga paintings. Gusto ko maka-appreciate ng ibang art para mabukod muna ako doon sa isang art na pinapa-feel sa akin yung pagod. So, parang ganun. So, yun, pag pagod ako sa art form na ginagawa ko, nag-a-appreciate ako ng ibang art form. Ganun sa akin. Ganda nun. Thank you. Grabe talaga yung pagiging artist ni Antonym no in general. Hindi lang natatap yung isang specific art form, pero art siya in general. Ganda nun. Any other questions, guys? Okay. Mungge. Bra, yung... Ito pare katotohanan. Sa mata ng marami, sa mata ng marami, lalo na sa art industry, yun parang estilo mo na pag-ibig ka. Pag-ibig. Sabay, biglang flip top ka naman, makikipagtagisan ka naman. Although, gets natin pare yon, pero andyan pare yung part na, ang anong baduy naman ito. Paano mo siya hinahandle? Hindi, teka muna. Nararanasan mo siya? Oo. Maraming beses. Paano mo siya hinahandle? Para kasing nanggagaling rin yun sa mga taong, para sa akin, ang tawag ko, gatekeepers. Gatekeeper siya. At maraming beses ko siyang naranasan na ang dating, kahit sa battle kahit pag pinanood yung mga battle ko, karamihan sa mga nababanggit nila, bakit ka nandito? Question mo yun, first question mo yun, di ba? Bakit ka nandito? Hindi naman ito yung roots mo, 'di ba? Hindi ka naman galing sa art form na to, bakit ka tumatalon? Parang ang dating sa akin ay dahil kaya ko. At feeling ko actually parang pag may umusbong pang ibang art form tapos ma-feel ko ulit kaya ko. Baka sumugal din ulit ako dun parang ganun Kasi parang ang dating sa akin, kuya, parang isa akong explorer. Na hanggat kaya kong gumawa ng art, kahit anong art pa yan, gagawin ko. At in love ako dun. In love ako sa art na yon. At ngayon, tinatanong niyo ako kung ilan babae ko, siguro 4. Songwriting, rap battle, teatro, tsaka spoken word. Yun. In love ako sa 4 na yon. Na kahit pagod na pagod ako, alam niyo na tropang ace yan. Na, halimbawa, meron silang event or may ganap sa teatro namin dito sa University of Batangas. Alumni kasi ako So every time na i-invite nila ako, kahit pagod na pagod ako, dadalaw ako diyan kahit 1 oras, 2 oras para makapagturo. Ganun. So, yan. Mahal na mahal ko ang art Kaya hindi nila ako mapipigilan.
art in Ganun. general. Damn, such words no, pare. So, masasabi mo ba siya na ano? Hindi, ang tanong ko pala ay, pasaan ka ga? Oh, what's In terms your of end art, line? pasaan Parang ka? ganun. Yung end line ko ay, ito, ang ganda. Kasi pangarap ko siya nung grade 1. Pangarap ko nung grade 1 ay maging senador. Mhm. Dahil, so may pinakapangarap ako. Dahil gusto ko makilala sa buong Pilipinas. Yun yung pangarap ko ng grade 1. Tapos, nitong nag-college ako, nag-high school ako, nag-college ako, parang baka hindi pala pagiging senador yung magiging daan para makilala ako sa buong Pilipinas. So parang siguro kung tatanungin kung ano yung end goal ko, siguro yung dream ko na makilala sa buong Pilipinas, na lahat ay maging kaibigan ko. Ako, nabanggit ko yata ito sa unang interview natin. Ang gusto ko mapuno ang simbahan sa panahong mamamatay na ako. Sa panahong namatay ako. Sa libing ko, mapuno yung simbahan sa sobrang dami kong kaibigan. Kaya, yun din yung goal. Yun din yung magkaroon ng sobrang daming kaibigan at walang kahit isang kaaway. Yun ang goal ko. Kaya, ang dami ko circle of friends na ang hirap pero ang saya. May times na 3 circle of friends ko ang may event sa isang araw. Tapos ang goal ko ay mapuntahan lahat yun. Tapos yun din yung ginagawa ko sa art. Kasi kada art may circle of friends eh. Na as much as possible ay maganapan ko yung role ko sa iba't ibang circle of friends na yun. Ganun. Gets. So kung saan ako, pasaan ka ga, papunta ako sa panahon na lahat ng tao ay magiging kaibigan ko at mapupuno yung simbahan sa oras ng libing ko. Ganun. Nasagot, pare. Direct. Ganda. Thank you, kuya. Dapat naman nun. Yes, sir. Yun ang din end line. Doon din eh. Any Bro, other questions? may- Parang ganyan game. Isang tanong lang ako. Maganda kasi yung prinsipyo na narinig ko sa kanya kanina, yung about sa mission. Oo. Na kung sakali na tapos na ang mission natin, saka ulit tayo pagtatagpuin. Siguro napag-usapan na rin sa kamatayan. Kung sakali na alam mo na kinabukasan ay katapusan na ng buhay natin. Gusto ko lang malaman pare kung ano yung tingin mong huling mission na gusto mong gawin, na magiging masaya ka, na kung bukas ay katapusan mo na, itong huling Ganda. mission na gusto kong Ganda gawin sa buhay. Dapat. Pag kung alam ko sa sarili ko na bukas mamamatay na ako, hindi nyo ako makikitang natutulog. At gumagawa ako ng art. So, puyat ako nun. So, parang palagi ko siyang, pananaw sa sarili ko. Kung bukas, mamamatay na ako, hindi nyo ako makikitang natutulog. Ganun. Kasi susulitin ko yung mga oras na yun para gumawa ng art. Ganun ko siya na. Do you have, follow-up question, Ben? Do you have like parang specific art na gustong gawin sa mga oras na yun? Siguro tula. Tula pa din. Spoken word poetry pa din. Na para siya magiging huling habilin sa buong mundo. Na malay mo, ma-engrave ko pa siya sa lapid ako, di ba? More of a message siya. More of a message siya. At most probably yung line na the best is to be better for good. Ganda nun. Ganun. Tsaka maganda English siya. Yung wordplay niya English, so universal language. Correct. Magigets na lahat. Sana, maray natin. Pero Lord, wag muna. Hindi lang 1,000 yung art na gagawin ko pa. Kaya wag muna. Ganda nun. Bra, anong art form yung pinaka-effortless ka? Parang kahit tikit yung Pinaka-effort. dalawang mata mo autopilot. Hindi yun. Hindi yun. Iba. Sorry. yung Mali pala. sobrang natural na sa'yo. Yung kumbaga parang kasi yung sobrang bubukal na lang. Aling art form yung, di ba, may rap, may spoken po. Alin yung parang Siguro masasagot ko kuya, songwriting. Kasi parang may magic siya nung mga panahong yon na high school days ko, kahit nung college. May magic na nangyayari sa akin na every time na may hawak akong gitara, tapos yung purpose ko ay makasulat ng kanta, tumutugtog lang ako, so may bumubulong sa akin. Parang may kumakanta na.
ng lyrics sa tenga ko. Tapos isusulat ko yun, tapos mabubuo ko na yung kanta. Yan. So parang kung sa kasi yung spoken word, hirap na hirap nga ako sa spoken word eh. Kaya para sa akin ginto kapag nakakagawa ako ng pyesa. Pero sa songwriting, para sa akin yun yung pinaka-effortless para sa akin. Natural flow. Natural flow lang talaga siya. Ganun. Sana makakuha ko ulit yung magic na yun, no? Tapos kung kaya, pwede sa lahat ng art form. Ganda nun. Sa lahat ng art form na ginagawa ko. Sa spoken word, no, biglang, wala lang, maririnig ko lang, tapos magsusulat na ako bigla. O kaya sa battle rap, maririnig ko lang yung may bubulong lang sa akin. Tapos ganun. Kasi sa gitara, ganun yung nangyayari sa akin eh. Kaya ang dami ko na nasulat actually, parang yung naka-imbak sa akin nasa 30 plus yung kanta. Na halos lahat doon kabisado ko pa rin hanggang ngayon at kaya ko pang tugtugin. Na nakakatuwa na mayroong isang kanta na possible maging gasolina, mag full tank para sa next career na tatahakin. Ganda. Bruh, ngayon ng oras, di ba, parang natanong kita kanina kung ano mga pinagagawa mo sa buhay. Meron kang hinahati-hati na oras para sa study, para sa trabaho, bla bla bla. Kung ibibigay sa iyo ang katotohanan na iyon na yung 24 hours mo, iyon na. Ang 24 hours mo, ano ang gagawin mo doon sa 24 hours na yun? Kung mula sa puso. Oo, pare, iyon na yun. Kung mula sa... Kumbaga pare, ako, halimbawa lang, ako ang Almighty God. Ari si Anthony, may bibigyan ko ng freedom na, ano ba, hindi mo na kailangan kumita ng pera, hindi mo, ikaw na, yun na yan, anong gagawin mo dyan? 24 hours. Kung practicality kasi, more on study yung gagawin ko doon. Pero kung mula sa puso, art. Kung mula sa puso... Ano yan? Anong klaseng art yan? Feeling ko spoken word pa din. Spoken word siya. 24 hours, ubusin mo yun doon? Oo. Ubusin ko yun doon. Kasi parang, may, yung kaibahan ng spoken word sa battle rap at sa songwriting, doon sa dalawa parang may ego akong kailangan patunayan. Kasi doon parang kailangan maganda yung kanta ko. Doon sa battle rap, kailangan manalo ako. Kasi hindi naman pwede battle rap ka mag-isa eh. So kailangan may atakihin ka at kailangan manalo ka doon sa battle na yun. Ang spoken word kasi sa akin, lang siya eh. Pag-iyak lang siya ng damdamin eh. Or pagngiti or kung ano mang emosyon yung gustong ibigay nung tula na yon. So para sa akin, pinakamahal ko sa lahat ng art form na ginagawa ko ay yung spoken word. Pinakamahirap din siya para sa akin. Pinakamahirap din siya matapos. Latest realization in life, pare. Latest realization, na parang, itong kamakailan lang, na-feel ko lang na, parang ang tanda ko na, ganun, na 27, tama ba ako? Hindi ko nabilang. Grabe, magkasing edad lang kami ni Anthony. Tayo pare, magkakabatch tayo. Magkakabatch tayo, di ba? Sama-sama tayo kinder. Diba? Sa buwan lang, buwan. Parang ang tanda ko na pala. At parang hindi ko pa naiisipan mag-asawa. Hindi ko pa naiisip mag-ipon. Kasi hanggang ngayon, wala lang eh. Ano lang ako eh, go with the flow. Na parang, ang tingin ko sa akin kasi dati, kahit na marami akong pera, masasabi ko marami, oo. Marami akong perang nakukuha sa mga events ko. Wala eh, gastos talaga agad yun eh. As in, kung ano yung maisip ko, though hindi naman sa luho. Luho siya, pero more on gala, more on experience yung binibili ko sa mga pera na yon. At feeling ko, ewan ko, nagbunga pa rin naman kasi nakakapagsulat ako ng maraming bagay. At yun ang latest realization ko na, ang tanda ko na at feeling ko kailangan ko na mag-start gawin yung mga bagay na ginagawa ng matatanda. So yun lang. Pero ang ganda nung idea ko na binibili ko yung experience. Correct. Kasi yun din yung gasolina ko, yun din yung mitya ng pagsusulat. Kasi sabi nga nila, walang prodigy ng writing. Walang bata na 3 years old pa lang magaling na magsulat. Kasi everyone ay nagsusulat based on experience. So hanggat wala ka pang experience, pwedeng may prodigy ng chess, ng math, ng science, pero ng writing wala. Kasi kailangan mo magsulat based on experience. Correct. Tsaka dun matcha-checkan yung pag-tick ng creativity mo no? Pag nadama mo siya, so nakita mo maganda, siya. Bilang writer, experience na yung hanapin mo sa buhay. Exactly. Ganda nun.
Next question. Yan, may hawak ng mic. Ayan. Pare, ikaw. Parang dami Para- nakalis na. Para nakalis na pare. Yan, nagtatanong sa'yo pare kung anong oras ka daw dadating. At Ay, ito excited pala yung tanong yan, no, Ah. pare? Paano mo or nagkakaroon ka pa ba ng takot mag-perform sa harap ng tao? Kung meron man, paano mo napapanatiling compose ang sarili mo during performance? Oh, ganda na pare. Oo. Nagkakaroon ka pa ba daw ng ng parang fear sa Minsan, pagpe-perform? natatakot pa ako. Pero, ano kasi ako performer ako lagi sa kwarto ko. Okay. So, parang ang dating lang sa akin, nadagdagan lang siya ng tao. So, walang pinagkaiba. So, yun ang iniisip ko. Every time, parang ganito na pagka kinakabahan ako mag-perform, iniisip ko nagkukwentuhan lang tayo. Ganon. So, parang nasa kwarto pa rin ako, tapos nadagdagan lang ng ibang tao, at ganun pa rin yung performance ko. Kung paano ako mag-perform sa kwarto, ganun pa rin lang. So, parang yun yung nagka-cancel out ng fear para sa akin. Yun. Ganda nun, no? More of setting lang din siya, no? Na iba lang yung mga may kasama lang audience, Oo, no? may audience Pero yun lang. pa rin yun, no? Pero may nagsabi na di ko alam kung TEDx ba yun, na parang isipin mo nakahubad yung audience para hindi ka kabahan. Pero di ko siya naiisip. Di ko alam. Parang weird naman Kaya nga, yata. pero ano daw siya, effective daw siya eh. Ay, we? Kasi sina Juan Miguel Severo yata yung nagsabi nun eh. Okay. Pero di ko ma-imagine eh. Paano ba isipin na nahubad yung audience mo? Baka ganun Oo. sila kagaling. Oo. Na parang nai-imagine wala akong talaga nila. pakialam Oo, na kahit nakaganyan kayo, di ba? Nai-imagine Dala talaga nun, nila. no? Sobrang, ngayon ko lang na-realize na baka nga, Oo. baka possible siya at possible na ganun ka nakagaling para ma-imagine mo yon. Yung purity ng utak mo na regardless ng nakikita mo, wala kang pakialam, nakafocus ka sa sarili mo at dun sa sasabihin mo, priceless yung pare, no? Yun. Ganda Pero nun. sa akin, yun lang, parang nagbago lang ng place, nadagdagan lang ng audience, pero feel ko pa rin na yung room na yon or yung stage na yon ay kwarto ko. Ganda. Yun Ganda. lang. Lupit nun, no? Ako pare, may personal question ako sa'yo actually. Ito more of, siguro trim down natin yung tanong sa 3 tanong, right? Before we end this podcast. Now on to my third to the last question pare. Ito more of, paano ba? Imparting. Lalo na sa mga, kasi kanina na pag-usapan natin yung setting, kung last day na natin or something, di ba? Na-mention mo din yung the best is to be better for good na line. However, itong next question ko, more on imparting naman sa mga taong humahanga sa'yo. Or siguro, for sure, meron dyan mga gustong maging next antonym. Right? Ganda. Kung yung taong humahanga sa'yo, kasi syempre, hindi nila nakikita yung full circle ng buhay ni Antonym. No? Ano yung trip mong iwang payo dun sa, let's say, mga next antonym ng next generations? Ganda. Kasi ako gusto ko maging next Looney dati. Oh. Next Ron Henley. Tapos nabuo ko tong linya na to 2018 nung nag-PGT ako kasi How to Be You po yung usong linya nun. Diba? So lagi ko siyang binabanggit. 4 lines. Naging sila dahil naging sila. Naging ako sila dahil naging ako. Kung gusto mong maging ako, wag mong isiping bumitaw dahil para maging ako, kailangan mong maging ikaw. Ang ganda niya eh. Diba? The best. Take away ko na, correct me if I'm wrong, parang just be you. Oo. Just be you. Oo. To be me, just be you. Ganda na no? To be me, just be you. Kasi, kaya naging sila eh, di ba? Kaya naging sila, si Looney, dahil si Looney. Correct. Parang naiisip mo na, si Antonym, parang kalibel ni Looney, kasi naging si Antonym. So, to be you, just be you. Just be you. Ganda ng takeaway natin doon, no? Parang, ako naman, nakalimutan ko yung professor na yan eh. Pero for sure, baka kilala mo din yun eh. Yung parang book niya tayo na ang title ay Kapwa. Oo, ganda. Parang doon sa, di ba, pakikipagkapwa, just be you din. Tapos, parang we're connected somehow. Siguro parang may thin line dyan na ako ay ikaw ay ako. Parang ganun yung takeaway ko doon eh. Alam mo yung pinanggalingan ng kapwa? Ano yan? Kung di ako nagkakamali, nanggaling siya sa Puwang. Oh, Puwang, di ba? Na parang doon kayo mag-meet. Blank canvas. Yeah, blank canvas. So, parang, yun, kaya, possible na, yun nga, i-feel ko yung blank mo, i-feel mo yung blank ko. Correct. Ganda. Tapos doon kayo mag-meet sa gitna.
Love it done, no? Is there any other questions, guys, on the audiences? Before I go to my second to the last question kay paring Antonym. Paring Antonym, ito, pare. On to my second to the last question naman, no? Given a chance naman, pare, na ito, more of ano to eh, papuntang message. Kung kanina payo, ito more of a message, right? Given a chance naman na makuusap yung batang ikaw. Kasi ito, medyo cliche na to eh, pero Oo. i-tweak natin ng onte. Ito naging tanong ko to before doon sa event na MV ni Vicente. Kasi Oo. ang context is, 'di ba usually sa mga podcast, pag nagkita kayo ng batang ikaw, Oo. anong sasabihin mo doon sa batang ikaw? Baliktarin natin, pare. Sa tingin mo pag nakasalubong mo yung batang ikaw, ano yung unang sasabihin sa iyo ng batang ikaw? Dito sa Anthony saya. nakaharap natin sa version ngayon. One word, Ano? idol. Sarap. Ang sarap, di ba? Sarap, di ba? Ang sarap. Idol! Baka anong edad yung batang ikaw na pinag-usapan? Mga 12. Diyan ka ba ako nang nangarap? Ah. 12 years old. Dun, Or nagkamalan? parang ganon, na parang may mga jamboree na ng Boy Scout na, siyempre, yabangan ng mga schools. Tapos, haharap ako dun, battle tayo! Mga hamon sila ng battle. Lalapit ako. Tapos yung mga linya ni na Delo, yung binabanggit pa namin. As in, wala pang original na pyesa. As in, kung ano yung naririnig namin sa YouTube, yun yung binabanggit namin dun. Tapos, feeling ko, dun unang nag-idolize si Antonym ng isang personality. Ganun. Tapos siguro, pero kung ibabalik pa natin daycare ako, nagpe-perform na ako sa stage nang di ko kayang tanggapin. Damn. Di ko kaya. Tapos may mga sombrero ako binabato sa... Diba, daycare ako nun. Muchang gala, di ba? Tapos ano pa yun? Parang, siguro mga grade 1, Glock 9 naman. Simpleng tao. Diba? Doon ako parang nahasa bilang performer na pagka may karaoke, ni mama yon. Di ko kaya tanggapin. Simpleng tao, Totoy Bibo. Ginaganyan ako ni mama, pinapakanta ako. So, sasabihin sa akin nung batang ako siguro, idol. Kasi parang Saludo pa yun, pare, for sure. Baka dalawang kamay pa. Idol! Grabe. Lapit mo! Tapos feeling ko maiiyak ako nun. The best! Grabe. Yes! Tapos sabihin ko sa kanya, hindi pa to yung Final Four. Yes, Hindi pa to. yun. Tapos kung mamimit ko naman yung future self ko, sabihin ko rin sa kanya, idol. Kasi mas magaling na siya sa akin. Correct. Na way na malayo yung galing niya sa akin. Sana. At feeling ko mangyayari yun. Pare, make it happen. Make it happen. Make it happen talaga. Now, Utol, on to my last and final question. Ito, papasimplihin ko na lang. Sige. No? Last and final question ko para sa iyo. Ito more on about life. Pero gusto kong i-sum up yung final question ko. Antonym, kumusta yung puso mo? Bigyan natin ng konting kaduktong. Yung puso kasi natin din nagsisinungaling yan. Gusto ko sana ding sagutin mo siya ng galing din sa puso, free-flowing. Kumusta yung puso mo? Siguro masabi ko, blanco. Bakit? Parang may hinahanap na ganun. May kulang sa puso ko. Hindi lang sa love life, kundi sa lahat ng bagay. Kasi yung puso ko ngayon ay medyo confused kung ano pa talaga yung role na gustong gawin ni Antonym or ni Antonio Bathan sa buhay niya. Kasi bukod sa art, marami pa tayong ginagawa. Siyempre, may trabaho, may paglo-law school, may bukod pa yung love life na kailangan rin nating hanapin. Hindi lang basta dumarating eh. 'Di ba? Hindi naman tayo maghihintay lang ng love life tapos darating sa pugad natin 'yan, 'di ba? So hahanapin din natin 'yan. Hindi natin ngayon sa oras na ito, yung puso ko ay blanco dahil patuloy siyang naghahanap sa iba't ibang aspeto. Hinahanap niya yung love niya para doon sa studies, yung love niya para sa art, at yung love niya sa love life. Hindi lang sa love life, kundi sa family, sa friends. Yung love mo dyan, nahanap-hanapin mo pa rin. So, sa ngayon, yun, sana dumating yung kapuwang Correct. na pupuno sa puso ko. Blankong spasyo. Hindi lang siguro tao, feeling ko kaya rin siyang i-fulfill ng kahit anong achievement na possible na dumating. Ganda. So, darating at darating yun. Alam kong darating yun at hindi ako papayag na hindi yun dumating. Correct. Ganun. Bottom line, doon pa rin sa sinabi mo kanina na
ikaw ay isang explorer. Yes. Diba? Yes. Ganda nun. Ladies and gentlemen, Antonym in the house. Palakpakan naman natin. Thank you guys. Thank you. At dun sa mga audience, meron sana akong request. Okay. Mag-outro lang tayo. O tol, okay lang, mag-outro tayo. Kagaya ng lahat na natin ginagawa, hanggang sa muli, abude, dito tayo. Okay lang. G, pare. Tara. Dito tayo sa likod. Again, Antonym in Flesh, dito sa Zilcor Restaurant, kasama ang ating gang, no? Maraming salamat pala sa pagpapatuloy dito sa Zilcor Restaurant, Local Dep, Ben Wiener, Wolf's Burger, at marami pang iba. Guys, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli! Abude! Sa bawat araw, bawat eksena, bawat ngiti, ito ang pagkakaisa. Ito ang kultura. Ito ang